Kinabukasan, nagising si Margot na nakayakap kay Rafael kung kaya napangiti siya. Mas yumaka pa siya sa lalaki na nahimbing na natutulog at pareho silang walang suot ng mga saplot. Si Rafael ay matagal ng kasintahan ni Margot. Nakilala niya ito habang nasa relasyon pa sila ni Isaac. Nung una, si Isaac lang mahalaga kay Margot. Pero nang maakit siya ni Rafael, doon na nagsimulang paglihim na kita nila at palagi may nangyayari sa kanila. Unti-unti mas nahulog ang loob ni Margot kay Rafael kaysa kay Isaac. Ang tingin na lamang niya kay Isaac ay isang laruan na kaya niyang paikutin sa mga kamay niya. Baliw na baliw si Isaac sa kanya kaya ganun habang si Margot naman ay baliw na baliw kay Rafael. Kung hindi lang dahil sa mga ama nila na pinagkasundo sila ay si Rafael ang gustong pakasalan ni Margot. Kaya nga ilang beses niyang tinanggihan ang alok na singsing ng lalaki hanggang sa magdemand ang ama ni Isaac ng anak. Galit na galit si Margot sa ama ni Isaac dahil doon, ngunit wala din siyang choice kundi ang sumunod. Nagdahilan siya kay Isaac na ayaw niyang masirang katawan sa pagbubuntis at kumuha na lang sila ng surrogate mother. Napapayag niyang kasintahan ngunit hindi nito alam ay pinalit niyang sperm ni Rafael sa babaeng magiging surrogate mother nila. Kaya si Sabrina, anak talaga to ni Margot kay Rafael, hindi anak ni Margot kay Isaac. Ang sperm naman ni Isaac ay pinunla niya sa katawan ng ibang babae. At sa pagkakatanda niya, ang pangalan nun ay Catalina. Nangangailangan ng pera si Catalina kaya tinapala niya ng malaking halaga ang babae kahit na iniwan niyang anak ni Isaac dito. Mula noon wala na siyang balita kay Catalina at sa anak ni Isaac at wala na siyang pakialam doon. Ang gusto niya ay mabalik ang relasyon nila ni Rafael dahil nagalit to sa kanya nang mamatay ang kanilang anak. Naintindihan niya si Rafael at maging siya ay galit na galit sa sarili dahil doon niya lang nakitang halaga ng kanyang anak. Masyado pa kasi siyang bata ng panahon na yon kaya wala siyang alam sa pagbabantay ng bata. Akala niya basta nandoon lang ay okay lang ito. Pinagsisisihan niya mga nangyayari at kung sana nabubuhay pa ito, hindi sila nagkahiwalay ni Rafael. Gagawin niyang lahat para magkabalikan lang silang dalawa. Maya-maya pa'y napating siya sa kanyang cellphone na tumutunog ito. Ayaw mang paistorbo sa paghimas sa katawan ni Rafael, ngunit kinuha pa rin niyang phone sa bedside table. What? Napaupo si Margot at napasigaw pa ng what nang makita ang larawan ng Sinan na kanyang kaibigan. Dahil naman doon ay nagising si Rafael at napatingin sa nakaupong si Margot. How dare you, Isaac? Galit na sabi ng dalaga, ngunit natigilan siya na makitang familiar sa kanya ang mukha ng babaeng kasama nito. Oh my God! Napaupo naman si Rafael at tinignan ng tinitingnan ng babae na tila gulat na gulat ito. Who's that? Isaac? May kasamang ibang babae? Yes. But look at her, Rafael. Look at her. Sabay tutok sa cellphone sa mukha ng lalaki. Napakunot ang noo ni Rafael na tila familiar sa kanyang mukha ng babaeng yun at bumalik sa alaala niya na kilala nila noon na surrogate mother years ago ang nakalipas. Si Catalina yan, hindi ba? Yung surrogate mother sa anak ni Isaac? Exactly. Kamukhang kamukha ni Catalina yung bata na buhat ni Isaac kung gano'n nagkita silang dalawa ni Isaac. Hindi kaya booking na ako? Kinakabahan na tanong ni Margot sa kanya. Sa totoo lang walang pakialam si Rafael kung mabuking siya o hindi. Mas pabor pa nga sa kanya dahil gusto niya na maghirap si Margot sa kasalanang ginawa nito sa anak nila. Oo, may kasalanan din siya dahil nanira siya ng relasyon ng iba pero mas malalang kasalanan ni Margot. Hindi niya ito mapapatawad sa ginawang pagpapabaya sa kanyang anak. Kung nabuking ka, di sana sinundo ka niya na o hindi kaya tinawagan sa galit. Isa pa walang ibang nakakaalam ng ginawa nating yon. Meron. Nagulat si Rafael at napatingin kay Margot. Sino? Si Vivian. Hindi makakalimutan ni Margot na nalaman ni Vivian o ng babaeng surrogate mother na nagdala sa akala ni Isaac ay anak nila. Bago si Vivian ang maging surrogate mother nila ay aksidente nakita niyang pagpapalit ni Margot ng sperm sa dala nilang sperm. Dahil hindi naman sila magkakilala ay nagsign lang si Margot ng silent dito na ikinatango naman ni Vivian. Hanggang sa magkakilala sila bilang surrogate mother nila. Tinanong niya ng dalaga kung saan napuntang tunay na sperm ni Isaac na siyang kasama niya sinabi nitong totoo na kay Catalina ito. Then again, hindi sila magkakilala kaya alam niya na hindi magsasalita ito, lalo na't malaking halaga ng perang pinapatahimik niya dito. Ang tanga mo naman. Napatingin si Margot kay Rafael dahil sa sinabi nito. Grabe ka naman sa akin. Hindi ba usapan natin na walang makakaalam kaya bakit sinabi mo? Humingi ng tawad si Margot dahil alam niya mali naman siya. Kailangan ko nang bumalik sa Pilipinas. Sisiguraduhin ko mabubura sa mundong anak ni Isaac. Ano sinasabi mo? Gulat na reaksyon ni Rafael na sabihin niya ng dalaga. Ang anak dapat natin ang magmamana ng lahat.
Ilang araw na tayo nagtalik at fertile ako. Kaya siguradong magkakalaman ito. Ang kailangan ko na lang gawin ay makipag-sex din kay Isaac at ipalabas na sa kanya itong bata. Hindi nakareact si Rafael dahil tumayo na kagad si Margot na ganda na para sa kanyang pag-alis. Wala nang ibang nasa isip ang babae kung hindi umuwi sa Pilipinas habang siya na merong yumakap mula sa kanyang likuran. Iiwan mo ko kagad? Not so fast. Nagtayuan ng balahibo ni Margot na pasandal sa dibdib ko saan yakap-yakap siya ni Rafael. Kailangan kong umuwi para mapigilan sila. Hush, bukas na yan sa ngayon. Gusto ko dito ka na muna sa tabi ko. At pabalang na inihiga ni Rafael ang babae sa higaan. Dahil malambot yon ay nag-bounce lang siya at nakinatawa naman ni Margot. You like this ha? Tawang sabi ng babae. Okay fine, dito na muna ako sa tabi mo. At hinila niyang lalaki palapit sa kanya para hagkan siya nito. Philippines. Nagmamadali si Senya na makarating sa opisina ni Isaac dahil kalat na ngayon ang larawan nila sa social media at ipapaalam niya ito sa dalawa. Pagkarating niya kay kagad nitong binuksan ng pinto ng office dahil na rin ibang tao sa labas. Sa labas kasi nakapwestong table ni Catalina kaya sigurado siyang nasa loob ang mga ito. Nakita niya si Isaac na nakaupo sa swivel chair nito habang si Catalina ay nakayuko at tila kausap ang lalaki. You too! Sigaw na tawag niya sa dalawa tumakbang palapit sa mga to. Pero natigilan siya nang meron tumakbo papalapit kay Catalina ng isang batang babae. Oh! Gulat na sabi ni Zenya. Hi! Natawa si Catalina sa naging reaksyon ni Zenya. Hindi niya ito masisisi dahil bigla na lang lumitaw si Samantha at tumakbo papunta sa kanya. Malamang na natakot ang anak dahil pabalang nitong binuksan ng pinto tapos sumigaw pa. Zenya, natakot sa iyong bata. Reklamo ni Isaac. Nakita rin ang nangyari. I'm sorry, hindi ko naman alam na nandito siya. It's okay, Zenya, sabi ni Catalina at lumuhod para makapantay ang anak na nagtatago sa kanya. Anak, she's Tita Zenya. Kaibigan siya ni Mommy at Tito Isaac. Mabait siya kaya huwag kang matakot sa kanya. Dahil sa sinabi ni Catalina ay unti-unting tumango si Samantha. Tumayo muli at sinabi sa kanya nito na lapitan si Zenya. Go on anak, lapitan mo si Tita Zenya at mag-bless ka sa kanya. Nagalangan man nung una pero kalaunan ay naglakad palapit si Samantha at inabot ang kamay ni Zenya. Pagkatapos ay nag-bless. Sumilay ang munting ngiti nito sa labi dahilan para maging magkamukha sila ni Catalina. Ako po si Samantha. Good girl po ako, hindi pa saway. Natawa ng mahina si Catalina ngunit hindi niya pinahalata sa anak dahil baka sabihin nito, pinagtatawanan niya siya. Ako naman si Tita Zenya, pasensya ka na ako nagulat at natakot ka sa akin ha? Ganun ako bumati sa mga kaibigan ko, malakas. Kumindat pa si Zenya kay Samantha at dahil doon, nawala ng takot ng bata, nawala na tuloy sa isip ni Zenya ang dahilan kung bakit nga ba siya naruroon. Nakipaglaro siya kay Samantha habang si Isaac at Catalina naman ay busy sa trabaho. Nang magpasya si Zenya umuwi ay doon lang niya nakausap ng sarilinan ang dalawa. Alam niyo bang kumakalat na pictures? Nagkatingin na si Catalina at Isaac pagkatapos ay tumango. Alam niyo naman pala, bakit parang baliwala sa inyo? Taas kilay na sabi ni Zenya. Sino naman ang nagsabi na baliwala lang? Kung alam mo lang kung paano ako sumigaw sa loob ko at sabihin hindi totoo lahat ng kumakalat na may relasyon kami. Mahina ngunit frustrated na sabi ni Catalina. Hindi nila magawang magmalakas ang boses dahil nandyan lang si Samantha at baka magtaka ito kung bakit sila nagsisigawan. It's all my fault, okay? Don't worry, pinapaayos ko ng lahat at pinapabura ang mga larawan. Dapat lang, agad na sabi ni Zenya kay Isaac. Baka nakakalimutan mong daddy mo, Isaac. Sa oras na makarating sa kanyang tungkol sa inyo ni Catalina, baka hindi lang sikat ang mapahamak. Pagkasabi ni Zenya noon ay tumingin siya kay Samantha ang naglalaro na mag-isa sa isang tabi. Nakaramdam ng takot si Catalina dahil sa sinabi ni Zenya. Wala siyang alam kung sino anong klase ng ama ni Isaac ngunit base sa kasasabi lang ni Zenya ay kinabahan na siya dahil doon. I won't let him touch them, okay? Seryosong sabi ni Isaac na kinatango ni Zenya at tumayo na. Mauna na ako sa inyo. Tutulungan kitang mabura ang mga yon sa social media. And nga pala, hindi lang si daddy mo paghandaan mo, pati na si Margot. Nagpaalam na si Zenya kay Samantha at pagkatapos ay umalis na. Naiwang nag-aalala si Catalina sa maaring susunod na mangyari. Dapat hindi sila naging masyadong open publicly. Bakit nga ba nakalimutan niya na sikat na negosyante ang isang Isaac Fleur? What are you thinking? Nalalaki ang mga mata ni Catalina nang lumitaw sa harapan niyang mukha ng kanyang boss. Sobrang lapit nun sa kanyang mukha na tipong isang dangkal na lang ang layo. Mabilis siyang tumayo't lumayo sa lalaki.
Ito na naman ang puso niya na hindi magkandatigil sa kakatibok ng mabilis kung kaya pinakalma niya ito kahit na papano. Iniisip ko yung sinasabi ni Senya na pabuntong hininga si Isaac at bumalik sa swivel chair niya. Nakahinga ng maluwag si Catalina doon dahil hindi na ito basta-bastang susulpot mula sa kung saan. Akong bahala, okay? Pag sinabi kong akong bahala, akong bahala. Dahil doon ay napatango na lang si Catalina at nagpaalam na sa lalaki dahil meron pa siyang tatapusin. Lumipas ang maghapon na pareho silang busy. Si Samantha hindi nakalaro si Isaac ng maayos dahil nga sa meeting nito. Nang gumabinay na una silang umuwi ni Catalina, tinati sila ni Mang Jose sa kanilang bahay. Mommy, does Tito Isaac mad at me? What? No, bakit mo naman nasabi yan? Kunot noon na tanong ni Catalina habang binibihisan niya ito. Katatapos lang kasi nilang maglinis ng katawan at nagre-ready na upang matulog. Kasi po hindi niya po ako nilaro kanina. Natawa si Catalina sa narinig at pinaupo niyang anak sa harapan ng salamin at sinuklayan ang buhok niya saka sumagot dito. He's not mad. He's busy. I told you hindi ba? Tito Isaac was a busy person. He's the boss, that is why a lot of people are depending on him. Nakadepende sila kung paano niya patatakbuhin ng kumpanya. Not just that building ha? Around the world. Around the world? Yes, baby. Tangong sabi niya dito. He has a lot of business, kaya busy person ng Tito Isaac mo. Okay, mami, gets ko na po. Kaya po siguro maraming papel sa ibabaw ng table niya. Exactly. Just like mommy when I have a lot of work, right? Tumango na sunod-sunod ang anak niya at matapos nunin nahiga na sila. Hindi nga nagkamali si Catalina na maging close sa mga ito. Mabuti na lang at marunong umintindi si Samantha. Dahil kung hindi baka nagtantrums na ito. Kapag gusto nito makipaglaro kay Isaac ay titignan niya lang ito. Hindi niya ito tatawagin basta titignan ka lang niya hanggang sa mapatingin ka sa kanya. At doon na siyang ngingiti kapag sinabi nito na kung gusto niya bang maglaro. Hindi niya alam kung saan niya naman ang ganong ugali pero matured ang kambal. Kaya mo silang pasunurin at sumunod sa isang salita mo lang. Lalo na kung papaliwanagan mo sila ng maayos, makikinig sila. Bandang 10:00 ng gabi ay tumawag sa kanya si Jen. Lumabas na muna siya ng kwarto nila para hindi magising si Samantha. Kat, sorry ngayon lang nakatawag. Tulog na si Samuel. It's okay, Jen. Kamusta kayo dyan? Kanina kasi tumawag na to sa kanya at nagkausap sandali si Samantha at Samuel. Pero dahil parehong pagod ang dalawa, ay nantok din sila at sinabing bukas na lang muling mag-uusap. Ayos naman, ikwento mo na sa akin ang nangyari. Ikaw ha, hindi mo sinasabi na bet mo pala si Hans ang boss mo. Namula si Catalina dahil sa sinabi ng kaibigan. Huy, may makarinig sa'yo dyan. Ano ka ba? OA mo girl, nandito ako sa terrace at nasa 20th floor kami. Kaya huwag ako. Natawa ng bahagya si Catalina at maya may bumuntong hininga na rin. Nagsimula kasi ito nung marinig ko na sinabi ni Samantha kay Isaac na sana siya na lang daw ang daddy niya. Nasabi kasi ni Catalina sa text na naguguluhan siya sa nararamdaman para sa boss niya. Sakto naman na kumalat ang pictures nila kasama ni Isaac kaya lalong nagulo ang puso ni Catalina. Well, expected naman yun ni Jen, lalo pat close na close silang dalawa. Alam ni Jen kung anong nangyari sa opisina dahil nakwento yung lahat ni Catalina sa kanya. Wala silang lihimang dalawa. Kung kaya alam na alam ni Jen na one day magsasabi sa kanyang kaibigan na may gusto nito kay Isaac. Sino ba namang hindi? Sa gwapong yun ni Isaac, sino hindi ma-in love? Kung hindi nga ma-in love si Catalina sa kanyang boss, iisipin na ni Jen na tibo ang kaibigan. Bakit ka tumatawa dyan? Maya-maya sabi ni Catalina habang nagkukwento siya sa kaibigan. Wala naman, akala ko tibo ka eh. Mabuti na lang nagkagusto ka kay Isaac. Anong tibo ka dyan? Straight ako. Tinawa na lang siya ni Jan habang siya naman ay inis na inis sa sinasabi nito. Oo ha, sorry na. Eto na, seryoso na. Tumango si Catalina sa sinabi ng kaibigan. Kat, walang problemang magkagusto ka kay Isaac. Ang problema, may girlfriend si Isaac tapos nagkaanak pa sila, hindi ba? Yun ang number 1 na problema mo. Ayun na nga, Jen. Kaya pinipigilan ko sarili ko kasi ayaw ko na makasira ng relasyon ng iba. Pero syempre, katulad ng kwento mo, 1 buwan ka na dyan pero wala ka pa rin nakikitang Margo. Malay mo hindi na sila okay, hindi ba? Eh di may chance ka. Gaga, agad na sabi ni Catalina at tumawa naman si Jen sa kabilang linya. Kung ano-ano talagang pinagsasabi mo, imbis na makatulong pinapaasa mo lang ako. Asus, gusto din. Ikaw ha? Natapos ang usapan nila sa pang-asar ni Jen. Pero kahit na papano nagpasalamat siya sa kaibigan dahil pinakinggan siya nito at nabawasan na kahit na konti ang bigat na nararamdaman.
Isa pa niyang problemang sinabi ni Zenya tungkol sa ama ni Isaac. Kinakabahan siya na baka magkatotoong sinabi nito, pero maniniwala siya sa sinabi ni Isaac na poprotektahan sila nito. Bahala na muna. Tanging nasabi ni Catalina sa kanyang sarili at hinayaan na matulog na lamang. Katulad ng sinabi ni Isaac, binura nila lahat ng picture sa social media kaya ilang araw lang ay limot na mga taong nangyari. Si Catalina naman ay bumalik na sa wisyo sa pagtatrabaho at hindi na naisip na baka kung anong mangyari na hindi na naman maganda. Nag-iisa ngayon si Samantha sa opisina ni Isaac katulad ng kanilang nakagawian. Walang ibang safe na lugar kundi sa opisina ni Isaac kung kaya doon nila iniiwan ng bata kapag nasa isang business meeting sila. Kung minsan naman hindi kasama si Catalina sa meeting kaya siya nagbabantay sa anak. Pero ng oras na yon kasama si Catalina, kaya nag-iisang bata sa opisina. Habang naglalaro ito, bumukas ang pintuan at napatingin siya pumasok. Akala niya nakabalik ng mommy niya at kaniyang tito Isaac, ngunit ang nakita niya isang matandang lalaki, ngunit gwapo pa rin. Matangkad ito at malaki ang pagkakahawig sa kanyang tito Isaac. Dahil na rin kitang-kita si Samantha sa may pintuan, ay napakunot ang noon ng matanda na makita siya. Who are you? Where is Isaac? Dahil sa tanong nito'y tumayo si Samantha at lumapit sa matanda. Bless po! Napakurap ang matanda na sabihin niya ng bata at wala sa sariling binigay niyang kamay dito at nagmano to. Pagkamano ni Samantha ay ngumiti ito ng malaki sa kaharap at nagsalita. Hello po! Ako po si Samantha. Sabi po ni Mommy kapag may naghanap kay Tito Isaac, sabihin ko pong nasa meeting sila. Mag-wait na lang daw po muna kayo dito sa sofa. Sabay turo nito sa sofang naroroon. Tumango naman ang matanda kay Samantha. Kung kaya bumalik na muli ang bata sa kanyang paglalaro. Sumunod naman ito sa bata at naupo sa single sofang nakaharap kung saan naglalaro ang bata. Gusto niyo pong sumali sa team namin ni Barbie? Malaking ngiti sa labi ng bata. Hindi nito maintindihan ngunit napatango na lamang siya at namalayan ang sariling tumatawa habang nakaupo sa sahig at merong hawak na malit na laruang baso. He never imagined na sa 60 plus years ng buhay niya ay tatawa siyang muli ng ganun ng dahil sa isang bata. Bibo si Samantha at madaldal, kung kaya hindi siya naiinip. Nagpapatawa din ito na hindi niya namamalayan kaya hindi niya namalayan ng oras. Samantha, ikaw ba to? May tanong ng matanda at mayroong tinapat na phone sa mukha ng bata at nandun ang larawan nila nung nagpunta sila sa mall. Yes po, sabi ni Tito Isaac, igagala niya daw po ako kaya nagpunta kami sa mall. Tumango ang matanda sa sinabi ng bata. Then this is your mom? Yes po, si Mami Catalina. Mabait po si Mommy. Inaalagaan niya kami ng mabuti ni Kuya Samuel at binibigyan lagi ng foods at toys. Sino bang Mommy mo? I mean, bakit kayo nandito? Nagwo-work po si Mommy dito. Lagi po silang magkasama ni Tito Isaac sa mga meeting. Muling napatango ang matanda at nagets niya na ito ay secretary. Hindi niya alam kung anong nangyari at wala si Patrick ngunit sapat na ang kanyang mga nalaman mula sa bata. Alright, thank you for answering my questions and entertaining me, little girl. Sabay pisil nito sa ilong ng bata at tumayo na. Dahil may katandaan ay nahirapan siyang tumayo na kagad namang tinulungan ni Samantha. Let me help you po. Tumangong matanda sa kanya at nagpatulong siyang tumayo dito. Thank you, Samantha. See you soon. Babay po, Grandpa. Balik po kayo dito.